Noli Me Tangere. Sa araw na ito ay ating tatalakayin ang ikatatlong kabanata ng nobelang Noli Me Tangere. At ang pamagat ng ating ikatlong kabanata ng nobelang Noli Me Tangere ay ang hapunan. At narito ang mga talasalitaan: kabisera, panguluhan; kabisuti, magpasaulo ng nagbabasa; kapalaluan, kayabangan; maluwalati, maligaya; naibulalas, nasambit; nasasalamin, nakikita; pabalat bunga, nabanggit; pautal-utal, paputol-putol; tumungga, uminom. At ito ang mga tauhan sa ikatlong kabanata ng nobelang Noli Me Tangere. Una, Crisostomo Ibarra, ang nagtitimpi ng husto dahil sa pambabastos ni Padre Damaso. Pangalawa, Padre Damaso, ang huling ng bastos kay Crisostomo Ibarra sa hapunan. Pangatlo, Laroa, ang nagtanong kay Ibarra kung anong bansa ang nakita na katangi-tangi. Pangapat, Padre Sibila, ang paring nasisiyahan habang papalapit sa pagkainan. At ito ang iba pang mga tauhan. Panglima, Kapitan Tiago, ang nagdaos ng isang piging. Walang halos nag-alok ng upuan sa kanya sa pagkainan. Panganim, Doña Victorina, ang nagalit dahil naapakan ng teniente ang kola ng kanyang saya. Pangpito, Don Tiburcio, ang kasama ng mga panauhin sa hapunan. At ito ang buod na kwento ng ikatlong kabanata ng nobelang Noli Me Tangere. Sa pagkainan, ang mga panauhin ay may kanya-kanyang kilos at nadarama na kung panonoorin ay parang isang komedya. Si Padre Sibila na nasisiyahan ay kabaliktaran naman ni Padre Damaso na walang pakundangan kung makapagdabog at natamaan pa ang isang kadete. Ito naman ay hindi pinansin ng teniente, sa halip ay masusi nitong pinagmasdan ang kulot na buhok ni Doña Victorina. Hindi niya nalaman na natapakan niya pala ang kula ng saya ng Doña na ikinainis naman nito. Samantala, ang ibang mga bisita naman ay may kanya-kanyang usapan at papuri at masarap na handaan ng kapitan. Dahil ang hapunan ay para lamang sa pagsalubong ng binatang si Ibarra, karapat dapat naman na siya ang maupo sa kabisera. Ang dalawang pari naman ay nagtalo kung sino ang dapat na maupo sa kabilang dulo ng kabisera. Ni Padre Damaso, si Padre Sibila ang dapat na maupo sa dulo ng kabisera dahil siya ang kura sa lugar na iyon. Bagay naman na sinalungat ni Padre Sibila dahil ayon sa kanya, si Padre Damaso ang Padre Confessor ng pamilya ni Kapitan Tiago. Sa kalaunan, inalok ni Padre Sibila ang upuan sa teniente na agad naman itong tinanggihan. Tumanggi rin si Kapitan Tiago nang siya namang inanyayahan ni Ibarra. Nang ihain ang pagkain ay di sinasadyang mapunta ang hindi masasarap na bahagi ng manok kay Padre Damaso. Lalo itong nag-alboroto dahil mga liig at pakpak ang laman ng kanyang tinula. Lingid sa kalaman ng pare, ang espesyal na tinula ay para lamang kay Ibarra. Sa kainan ay nagbahagi ng kanyang buhay ang binata tulad ng pag-aaral nito sa Europa ng 7 taon, ang pagpunta niya sa iba't ibang bansa at pag-aaral niya sa kasaysayan, ang pagsasalita ng iba't ibang wika, ang di nito paglimot sa kanyang bayan sa kabila ng kaunlarang na masdan sa ibang bansa, maging ang hindi pagkakaalam sa tunay na dahilan na nangyari sa kanyang ama. Dahil dito, nakumpirma ang hinala ng teniente na wala ngang alam ang binata sa nangyari sa ama nito. Naikwento rin ni Ibarra na sa kanyang mga bansang napuntahan, iisang antas lamang ang kabuhayan, politika at relihiyong tinatamasa doon. Ito ay sa kadahilaang pinahihintulutan nito sa sarili nilang kalayaan at kakayahang pamahalaan ng kanilang sariling bansa. Agad namang binatikos at inonsulto ni Padre Damaso ang binata na ayon sa kanya ay kahit paslit ay kaya nitong matutunan. Dagdag pa ng pari, ang pagpunta di umano ni Ibarra sa Europa ay maliwanag na pag-aksaya lamang ng salapi. Magalang na tinanggap ni Ibarra ang sinabi ng pari. Binanggit na lamang ng binata ang mga alaala niya tungkol kay Padre Damaso na ayon sa kanya ay karaniwan ng magkasalo sa kanilang hapagkainan at malapit din na magkaibigan ng kanyang ama. Hindi na nakakibo ang pare dahil sa mga naging naganap sa pagitan nila ng ama ni Ibarra.
Samantala, matapos ang pagtitipon ay maagang nagpaalam si Ibarra kaya't hindi sila nagkita ni Maria Clara. Anak na dalaga ni Kapitan Tiago, nagpatuloy pa rin sa pag-aalipusta ni Padre Damaso kay Ibarra. Ang obserbasyon ng binata noong gabing iyon ay kanya namang isinulat sa pahayagan ng Estudios Colonialis. At narito ang pagtatapos ng buod at kwento ng ikatlong kabanata ng nobelang Noli Me Tangere. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.
narito ang pagtatapos ng ikatlong kabanata ng nobelang Noli Me Tangere. Maraming salamat sa pakikinig, hanggang sa muli. Bye-bye!